Paano kung hilingin sa iyo ng Diyos na sirain ang iyong reputasyon? Ang sadyang mag-imbita ng kahihiyan at iskandalo sa iyong buhay, hindi bilang isang parusa, ngunit bilang isang pagtawag. Paano kung ang landas patungo sa pagtupad sa iyong layunin ay kailangan mong yakapin ng isang pag-ibig na tila imposible, isang pag-ibig na dudurog sa iyong puso at lituin ang lahat ng nakakakilala sa iyo? Ito ay hindi isang hypothetical na tanong. Ito ang pinakapundasyon ng isa sa mga pinakakagulat-gulat at napakagandang kwento sa buong banal na kasulatan. Malapit na nating lakaran ang buhay ni Propeta Oseas, isang lalaki na ang kasal ay itinakda upang maging isang buhay, humihinga na sermon. Ang kanyang buhay pamilya ay hindi isang pribadong bagay, ito ay isang pampublikong yugto kung saan isasadula ng Diyos ang kwento ng isang banal na pag-ibig na tumangging bumitaw, kahit nasa harap ng pinakamapangwasak na pagtataksil. Ito ay hindi lamang isang sinaunang ulat tungkol sa isang propeta at sa kanyang hindi tapat na asawa. Ito ay isang salamin na nakataas sa puso ng tao, at isang bintana sa nakakainis, walang humpay, at tumutubos na puso ng Diyos mismo. Nagsimula ang ating kwento sa hilagang kaharian ng Israel, sa panahon ng mapanlinlang na kasaganaan. Sa ibabaw, sa ilalim ng paghahari ni Jeroboam II, ang bansa ay umunlad. Umuusbong ang komersyo, ligtas ang mga hangganan, at napuno ng hangin ang pakiramdam ng pambansang pagmamataas. Ngunit sa ilalim ng tagumpay na ito, isang malalim na espiritual na karamdaman ang lumalaganap. Nakalimutan ng mga tao ang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa Ehipto. Ang kanilang mga puso, na minsang ipinangako sa Panginoon sa isang sagradong tipan, ay ibinigay sa mga Diyos-Diyosa na gawa sa kahoy at bato. Hinabol nila ang mga kultong Baal, nakikibahagi sa mga pag-anong ritual at espiritual na pangangalunya, sa paniniwalang ang mga huwad na Diyos na ito ay magbibigay sa kanila ng pagkamayabong para sa kanilang mga bukid at kasaganaan para sa kanilang bansa. Sila ay naging isang taong hindi tapat sa kanilang banal na asawa. At sa mundong ito ng ginintoan na katiwalian na ang Diyos ay nakipag-usap sa isang lalaking nagngangalang Oseas. Ang utos na kanyang ibinibigay ay hindi katulad ng iba pang tawag sa propeta. Hindi ito, humayo ka at sabihin ang aking mga salita sa mga tao. Hindi ito, pumunta ka at gumawa ng isang tanda. Ito ay isang bagay na mas personal, mas mahal. Sa Oseas Kabanata 1, versikulo 2, sinabi ng Panginoon, humayo ka, kumuha ka sa iyong sarili ng isang asawa ng pakikiapid at magkaroon ng mga anak ng pakikiapid, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking pagpapatutot sa pamamagitan ng pagtalikod sa Panginoon. Aipos natin at talagang tanggapin ang bigat ng utos na ito. Si Oseas, bilang isang propeta, ay sinadya upang maging isang taong nakahiwalay, isang simbolo ng kabanalan at pakikipag-isa sa Diyos. Ang kanyang buhay ang kanyang mensahe. At ngayon, inutusan siya ng Diyos na guluhin ang kanyang buhay, ang kanyang pangalan, ang kanyang tahanan, at ang kanyang kinabukasan sa isang babaeng kilala sa publiko dahil sa kanyang kahalayan. Hinihiling sa kanya na pakasalan si Gomer, isang patutot. Hindi ito mungkahi na magministeryo sa isang sirang babae. Ito ay isang utos na gawin siyang kanyang asawa, ang ina ng kanyang mga anak, ang may bahay ng kanyang tahanan. Isipin ang reaksyon ng publiko. Ang mga bulong, ang pagturo ng mga daliri, ang mga tanong tungkol sa kanyang katinuan at ang kanyang katayuan bilang isang tao ng Diyos. Paano makakapag-utos ang isang banal na Diyos ng gayong hindi banal na pagsasama? Magtatanong sana sila. Ang pagkilos na ito ay agad na sisira sa kanyang kredibilidad sa mata ng mundo. Ito ay isang tawag upang isabuhay ang isang mensahe ng kahihiyan. Ngunit naunawaan ni Hosea ang isang bagay na hindi naiintindihan ng mga tao sa paligid niya. Hindi ito tungkol sa kanya. Ang kanyang buhay ay iniaatas para sa isang banal na layunin, katulad ng propetang si Jeremias, kung saan sinabi ng Diyos, bago kita inanyuan sa sinapupunan ay nakilala kita. At bago ka isinilang ay itinalaga kita, hinirang kitang propeta sa mga bansa. Ang makahulang paghirang kay Oseas ay hindi lamang sa pagsasalita ng mga salita, kundi upang isama ang mga ito. Ang kanyang personal na heartbreak ay magiging megaphone para sa heartbreak ng Diyos. At kaya, sa isang gawa ng pagsuray-suray na pagsunod, pumunta si Oseas at pinakasalan si Gomer. Dinala niya ang babaeng ito, isang simbolo ng pagtataksil ng Israel, sa kanyang tahanan. Ibinibigay niya sa kanya ang kanyang pangalan, ang kanyang proteksyon, at ang kanyang pagmamahal.
Ang kasal mismo ang naging unang kabanata ng kanyang buhay na propesya. Sa tuwing titingnan niya ang kanyang asawa, naaalala niya ang kaugnayan ng Israel sa Diyos. Ang bawat mapagmahal na kilos na ibinibigay niya, alam na ang puso nito ay malamang sa ibang lugar, ay magiging isang maliit na salamin ng walang pasubaling pag-ibig na patuloy na iniaalok ng Diyos sa kanyang hindi tapat na mga tao. Ginawa itong personal ng Diyos. Nais niyang makita ng Israel, sa pinaka-visceral at hindi komportableng paraan, kung ano ang itsura ng kanilang espiritual na pangangalunya mula sa kanyang pananaw. Hindi lang nila nilalabag ang mga abstract na batas, sinisira nila ang puso ng isang mapagmahal, tumutupad sa tipan na Diyos na itinuring silang sarili niyang nobya. Ang imposibleng kasal na ito ay isang banal na drama, na idinisenyo upang ipakita sa isang bansa kung gaano kalayo ang kanilang naligaw, at upang itakda ang yugto para sa isang pagpapakita ng isang pag-ibig na napakalakas na kaya nitong ituloy at tabyusin kahit ang pinakamalalim na pagkakanulo. At pagkatapos ay lumalim ang propesya, na nakaukit hindi lamang sa isang sertipiko ng kasal kundi sa mismong mga pangalan ng mga anak na ipinanganak mula sa nasirang pagsasamang ito. Para bang ang kasal mismo ay hindi sapat na pagkabigla sa pambansang Budi, tinitiyak ng Diyos na ang mensahe ay dadalhin sa susunod na henerasyon. Ang panganay na anak, isang anak na lalaki, ay ipinanganak. At binigyan ng Diyos si Oseas ng pangalan, tawagin ang kanyang pangalang Jezreel. Ngayon, para sa amin, ang pangalang yun ay maaaring hindi masyadong mabigat. Ngunit para sa isang Israelita noong araw na yun, ang Jezreel ay isang pangalang puno ng kasaysayan at dugo. Iyon ay pangalan ng isang lambak, isang lugar ng isang kakilakilabot na politikal na kudeta sa mga henerasyon noong una, kung saan pinatay ng isang hari na nagngangalang Jehu ang buong sambahayan ni Ahab upang agawin ang trono. Noong panahong yun, ang mga pagkilos ni Jehu ay nakita bilang pagsasagawa ng paghatol ng Diyos. Ngunit ngayon, muling binibigyang kahulugan ng Diyos ang kasaysayang yun. Sinabi niya kay Oseas, sapagkat sa kaunting panahon ay parurusahan ko ang sambahayan ni Jehu dahil sa dugo ni Jezreel, at aking wawakasan ang kaharian ng sambahayan ni Israel. Sinasabi ng Diyos na ang karahasan na nagtatag ng kasalukuyang dinastiya ay, sa kanyang sarili, ay isang kasuklam-suklam, at ang panukalang batas ay dapat bayaran. Ang mismong pangalan ng panganay na anak ni Oseas ay isang mabilis na orasan, isang deklarasyon na tapos na ang panahon ng kaharian. Sa tuwing tatawagin ni Hosea ang kanyang anak para sa hapunan, binibigyan niya ng parusang kamatayan ang pamumuno ng bansa. Ngunit ang mensahe ay hindi hihinto sa pampulitikang paghatol. Ito ay nagiging mas personal, mas relational. Muling nagalihi si Gomer at nanganak ng isang anak na babae. At ang pangalang ipinag-uutos ng Diyos ay mapangwasak, Lo-Ruhamah. Ito ay literal na nangangahulugang, walang awa, o hindi naaawa. Maaari mong isipin, isang ama na nakatingin sa kanyang bagong panganak na anak na babae, isang maliit, walang magawang sanggol, at inutusan ng Diyos na pangalanan siya na hindi makakatanggap ng awa. Ito ay isang pangalan na parang isang sumpa. Ito ay hindi isang pahayag tungkol sa mahalagang katangian ng Diyos, ito ay isang pahayag tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng ugnayang tipan. Itinulak ng Israel ang Diyos ng walang humpay, sa napakatagal na panahon, na ngayon ay sinuspinde niya ang daloy ng kanyang tipan na awa. Ang mga kahihinatnan na kanilang iniimbak para sa kanilang sarili ay malapit ng ilabas ng walang habag ng kanyang habag. Bawat oyayi na maaaring kinanta ni Hosea sa kanyang anak na babae ay pinagmumultuhan ng kakilakilabot na pangalang ito, isang palaging paalala na ang bansang kanyang sinilangan ay malapit ng harapin ng hilaw, walang humpay na mga kahihinatnan ng sarili nitong mga pagpili. Pagkatapos, ipinanganak ang ikatlong anak, isa pang anak na lalaki. At ang pangalang ito ay marahil ang pinakakasakunaan sa lahat. Lo-Ami, hindi aking mga tao. Ito ang tunog ng paglabag sa tipan. Para sa isang bansa na ang buong pagkakakilanlan, na ang mismong pag-iral, ay nakabatay sa pahayag na, ako ay magiging inyong Diyos, at kayo ay magiging aking bayan, ito ang pinakahuling pagtanggi. Isa itong existential crisis. God was essentially saying, ang relasyon ay naputol. Kayo ay kumilos ng hindi katulad ng aking mga tao sa loob ng mahabang panahon na ginagawa ko na itong opisyal. Hindi kayo sa akin. Ito ay hindi lamang ang Diyos na galit, ito ang malungkot, nakakabagbag damdaming deklarasyon ng diborsyo.
Ang pamilya ni Oseas ay isa na ngayong ganap na tablo ng paghatol, isang anak na lalaki na pinangalanan para sa isang madugong pagtutuos, isang anak na babae na pinangalanan para sa kawalan ng awa, at isang pangalawang anak na lalaki na pinangalanan para sa pagputol ng banal na relasyon. Ang kanyang tahanan ay hindi isang santuaryo, ito ay isang entablado, at ang dramang ginaganap ay ang pagkamatay ng isang bansa. At sa gitna nito, dapat nating alalahanin si Gomer. Ang kwento ay hindi nagmumungkahi na siya ay isang binagong karakter. Kinakailangan ng propesya na maging siya kung sino siya. At totoo sa kanyang kalikasan, sa kalaunan ay umalis siya. Iniwan niya ang tahanan na inilaan ni Oseas, ang seguridad ng pangalan niya, at ang mga anak na kanilang pinagsamahan. Bumalik siya sa kanyang mga manliligaw. At dito, ang metapora ay nagiging masakit na malinaw. Ito mismo ang ginagawa ng Israel. Inilabas sila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ginawa silang isang bansa, binigyan sila ng lupain, pinaglaanan sila, at nakipagtipan sa kanila sa kasal sa Sinai. At gayunpaman, patuloy silang tumakbo pagkatapos ng ibang mga Diyos. Tinitingnan nila ang kanilang butil, ang kanilang alak, ang kanilang langis, ang lahat ng pagpapala mula sa Panginoon, at sasabihin, gaya ng sinasabi ng Oseas Kapitulo 2, "Ako ay hahabulin sa aking mga mangingibig, na nagbibigay sa akin ng aking tinapay at ng aking tubig, ng aking lana at ng aking lino, ng aking langis at ng aking inumin." Pinarangalan nila ang mga Baal, ang walang kapangyarihang mga Diyos ng bagyo ng Canaan, sa mismong mga pagpapala na ibinigay sa kanila ng kanilang tunay na asawang si Yahweh. Ang pag-alis ni Gomer sa tahanan ni Hosea ay hindi lamang isang pribadong pagkabigo sa pag-aasawa, ito ay ang pampublikong reenactment ng espiritual na pagtataksil ng Israel. Mas gusto niya ang panandalian, transaksyonal na pagmamahal ng kanyang mga manliligaw kaysa sa matatag, tipan na pag-ibig ng kanyang asawa. At kailangan nating maupo sandali sa napakatindi, mapangwasak na kahihiyan nito para kay Oseas. Sa kulturang yun, ang karangalan ng isang lalaki ay likas na nakatali sa katapatan ng kanyang asawa. Ang mga aksyon ni Gomer ay hindi lamang isang pribadong pagtataksil, sila ay isang pampublikong kahihiyan. Bawat bulong sa palengke, bawat sulyap sa gilid ng kapitbahay, ay isang sariwang sugat. Siya ang propeta na ang sariling sambahayan ay isang testamento ng kawalan ng pananampalataya. At ito ang tiyak na punto. Pinipili ng Diyos na madama, sa pamamagitan ng kanyang propeta, ang mismong pampublikong kahihiyan at pagtanggi na nararanasan niya mula sa kanyang mga tao. Nang ang Israel ay nagtayo ng matataas na lugar para kay Baal, nang sila ay nagpadala ng mga sugo sa Ehipto o Assyria na humihiling ng mga alyansa sa halip na magtiwala kay Yahweh, ito ay hindi isang pribadong teolohikong pagkakamali. Ito ay isang pampublikong gawa ng kosmikong pangangalo niya. Ang Diyos ay itinataboy sa entablado ng mundo, sa harap ng mismong mga bansa na kanyang nilayo na pagpalain sa pamamagitan ng Israel. Ang sakit na nadama ni Hosea ay isang didol ng karagatan ng banal na kalungkutan. Kaya ano ang tugon ng nagtaksil na asawa? Ano ang tugon ng Diyos sa tahasang pagtataksil na ito? Inilatag ito ng 2 kabanata ng Oseas ng may kapansin-pansing intensidad. At hindi ito ang maaari nating asahan. Hindi ito agarang pag-abandona, hindi ito malamig na balikat. Ang unang tugon ay isang madamdamin, halos desperado, na pagtatangka na bawiin siya, ngunit ito ay isang matinding awa. Sabi ng Diyos, "Kaya't narito, aking babaranggan ang kanyang daan ng mga tinik, at gagawa ako ng isang kuta laban sa kanya, upang hindi niya mahanap ang kanyang mga landas." Isipin ang imaheng iyon, gagawin niyang masakit ang daan ng paghihimagsik. Gagawin niya ang ruta ng pagtakas na sa tingin niya ay gusto niya, isang dead end. Ang mga tinik ay ang kahihinatnan. Ang pader ay ang nakakabigo na katotohanan na hindi maibibigay ng kanyang mga manliligaw ang kanilang ipinangako. Ito ay banal na panghihimasok, ngunit ito ay parang paninikip. Parang parusa. Mula sa pananaw ng Israel, nagsimulang mabaygo ang kanilang mga pananim. Ang kanilang mga alyansang pampulitika ay gumuho. Dumating ang taggutom at tagtuyot. Ang mismong mga bagay na pinuntahan nila ng mga Baal upang matiyak, katabaan, ulan, kasaganaan, ay biglang natutuyo. Tumatakbo sila sa mga landas patungo sa kanilang mga manliligaw, at ang lahat ng kanilang nasusumpungan ay mga tinik na pumupunit sa kanilang laman at mga pader na hindi nila maabyutan. Tapos na ang party. Ang madali, transaksyonal na relasyon ay nagpapatunay na walang laman.
At ang layunin ng Diyos dito ay tahasang siya ay hahabulin ang kanyang mga mangingibig ngunit hindi niya maabyutin, at hahanapin niya sila ngunit hindi sila matatagpuan. Ininhinyero niya ang kanyang mga kalagayan upang mawala ang pang-akit ng alternatibo. Siya ay nagpapahintulot sa kanya upang maranasan ang buong, mapait na kahungkagan ng pagpili na kanyang ginawa, upang sa kanyang desperasyon, isang alaala ay maaaring lumitaw. Ito ang mahirap na pag-ibig ng isang Diyos na tumatangging hayaan ang kanyang mga tao na sirain ang kanilang mga sarili ng walang laban. Hindi lang niya sasabihin, "Fine, go then." Ang sabi niya, "Masyado akong mahal para gawing madali ang pagsira sa sarili mo. Gagawin kong napakahirap, napakasakit, na lubos na hindi natutupad, na marahil, huminto ka at maalala ang iyong iniwan." Ito ay isang pag-ibig na handang hindi maunawaan, isang pag-ibig na handang magdulot ng pansamantalang sakit upang maiwasan ang walang hanggang pagkawala. At humahantong ito sa susunod, mas nakakagulat, hakbang. Nagpatuloy ang Diyos, na nagsasabing huhuberin niya siya at ilalantad siya gaya noong araw na isinilang siya. Aalisin niya ang butil, ang alak, ang lana, ang lino, lahat ng mga regalong ibinigay niya sa kanya. Ang mismong mga kaloob na ginamit niya upang bayaran ang kanyang mga manliligaw. Ito ay ang pag-alis ng lahat ng mga buffer, lahat ng mga kaginhawaan na nagpapahintulot sa kanya na mamuhay sa maling akala na ang kanyang idolatria ay kumikita. Ito ay isang nakakatakot na imahe, isa ng lubos na kahinaan at kahihiyan. Ngunit unawain ang konteksto, hindi niya ginagawa ito nang dahil sa kahihiyan. Ginagawa niya ito upang ihayag ang isang pangunahing katotohanan. Kung wala siya, wala siya. Ang lahat ng mga pagpapalang ibinibigay niya sa mga Baal ay talagang mula sa kanya sa lahat ng panahon. Akala niya ang mga manliligaw niya ang nagbibigay sa kanya, pero mga bugaw lang ang mga ito na nabubuhay sa allowance na tapat pa ring ibinibigay ng kanyang asawa. Ngayon, naputo lang allowance. Ang pinagmula ng mga pagpapala ay nagpapakilala sa kanyang sarili sa kanyang kawalan. Ang layunin ay para sa Israel, na hinuberan at nanginginig sa ilang ng kanyang sariling mga pagpipilian, upang sa wakas ay matauhan at sabihin, gaya ng hinuhulaan ng teksto, "Ako ay pupunta at babalik sa aking unang asawa, sapagkat ito ay mas mabuti para sa akin noon kaysa ngayon." Ang sakit ay may layunin, ang pagkawasak ay disciplinary. Ang buong nakakabagbag damdaming proseso ay isang malubha, estratehiko, at walang humpay na pagsisikap na maiuwi ang kanyang naliligaw na nobya. At pansinin ang dahilan na ibinibigay niya. Hindi ito, "Babalik ako sa aking asawa dahil sinira ko ang kanyang puso at nilabag ko ang ating sagradong tipan." Ito ay hindi, "Ako ay nagkasala laban sa banal ng Israel at ako ay puno ng pagsisisi." Hindi, ang kanyang dahilan ay puro pragmatic, sapagkat ito ay mas mabuti para sa akin noon kaysa ngayon. Ito ay isang pagsisisi na ipinanganak ng kahihinatnan, hindi pagsisisi. Ito ay isang pagliko na udyok ng walang laman na tiyan, hindi isang sirang puso. Hindi na siya babalik dahil bigla niyang minahal muli ang kanyang asawa, babalik siya dahil napatunayang dead-end streets ang mga manliligaw niya at naalala niyang may tinapay sa mesa ang bahay ng asawa niya. Ito ay isang kritikal na punto para maunawaan natin. Ang Diyos ay hindi musmos. Alam niyang hindi malinis ang motibasyon. Alam niyang ito ay isang self-serving na desisyon. Gayunpaman, sa kanyang nakakabigla na biyaya, tinatanggap niya ito. Nakikita niya itong kisap ng pragmatikong pansariling interes bilang isang pambungad, isang siwang sa pintuan ng kanyang matigas na puso kung saan siya makapagsisimulang magtrabaho. He doesn't say, "Oh, so babalik ka lang kasi it's better for you. Forget it. You made your bed, now lie in it." Hindi niya hinihingi ang isang perpektong, teolohikal na mabuting pagsisisi bago siya kumilos. Nakilala niya siya sa pagkasira ng kanyang makasariling mga kalkulasyon at sinabing, "Sapat na yun para sa akin na makatrabaho. Handa ka bang lumiko? Handa akong tumakbo sa iyo." Ito ay biyaya na halos nakakaiskandalo. Ito ay isang pag-ibig na hindi naghihintay para sa amin upang makakuha ng aming mga aksyon magkasama, ito ay isang pag-ibig na kumikilos upang tayo ay muling magkasama. At ito ay kung saan ang kwento ay tumatagal ng isang turn na dapat basagin ang lahat ng aming mga preconceived notions tungkol sa Diyos ng lumang tipan. Kung paano tayo naghahanda para sa, "Sinabi ko na sa iyo," tulad ng pagsisimula ng Israel sa kanyang kahihiyan pabalik sa kanyang tahanan, inilalantad ng Diyos ang kanyang tunay na puso.
Isinulat ng propeta, sa makatuwid, masdan, aakitin ko siya. Huminto sa salitang yun, asterisk sa makatuwid. Dahil asterisk she has hit rock bottom, asterisk dahil asterisk ang kanyang mga idolo ay nabigo sa kanya. Asterisk dahil asterisk she is finally, grudgingly, considering a return for her own benefit, asterisk kaya asterisk babaguhin na ngayon ng Diyos ang kanyang buong diskarte. Ang bakod ng mga tinik ay unang yugto. Ang pagtanggal ng mga regalo ay phase 2. Ngayon ay nagsisimula ang ikatlong yugto, at ito ay isang diskarte ng dalisay, walang halong pag-iibigan. Sabi niya, aakitin ko siya. Ang salitang Hebreo dito ay isa ng pang-aakit, ng panliligaw, ng banayad na panghihikayat. Ang Diyos na dating umaatungal na leon ay naging magkasintahang pabulong. Siya ay tapos na sa malupit na mga aralin para sa isang sandali, ngayon ay muli niyang bawiin ang puso niya. At saan niya siya dinadala para gawin ito? Sinabi niya na dadalhin niya siya sa ilang. Ang ilang, para sa Israel, ang lugar na ito ay hindi isang tigang na kaparangan, ito ay isang alaala. Ito ang honeymoon suite ng kanilang relasyon kay Yahweh. Ito ang lugar kung saan sila unang nag-iisa kasama siya pagkatapos niyang iligtas sila mula sa Ehipto. Bago ang ginto, bago ang butil, bago ang mga komplikasyon ng lupang pangako at ang mga pang-aakit sa mga Baal, mayroon lamang Diyos at kanyang mga tao sa disyerto. Siya ang kanilang lilim, ang kanilang tubig, ang kanilang mana mula sa langit. Ang kanilang buong buhay ay nakasalalay lamang sa Kanya. Binabalik niya siya sa simula. He is engineering a situation where all the other voices fade away, where the noise of her lovers is silented, and it is only two of them again. Inalis niya siya mula sa pinangyarihan ng kanyang pangangalo niya patungo sa isang lugar ng matibay, banal na matalik na pagkakaibigan. At doon, sa tahimik, mahinang puwang na yon, siya ay magsasalita ng magiliw sa kanya. Ang Hebreo ay mas matalik pa, siya ay magsasalita sa kanyang puso. Hindi siya magse-lecture sa kanya. Hindi niya alista ang kanyang mga pagtataksil. Pabulong niyang saad, ipapaalala niya sa kanya kung sino siya sa kanya. Pagagalingin niya ang mga sugat na nagdulot sa kanya ng paghahanap ng iba pang mga manliligaw sa unang lugar. Siya ay muling itinatayo ang relasyon hindi sa isang pundasyon ng tungkulin o takot, ngunit sa isang panibagong pundasyon ng pag-ibig at pagnanais. Ito ay hindi lamang isang pagbaliktad ng parusa, ito ay muling pagbibigay ng pagpapala. At tingnan kung ano ang kanyang ipinangako na ibibigay sa kanya doon sa ilang na iyon, sa lugar na iyon ng panibagong lapit. Sinabi niya, doon ko ibabalik sa kanya ang kanyang mga ubasan. Ang kanyang mga ubasan ang mismong mga simbolo ng kagalakan at kasaganaan na ipinagkaloob niya sa mga Baal. Naaalala mo ba ang kanyang malagim na pagkakamali? Susundan ko ang aking mga mangingibig, na nagbibigay sa akin ng aking pagkain at ng aking tubig, ng aking lana at ng aking lino, ng aking langis at ng aking inumin. Sinasabi na ngayon ng Diyos, akala mo ba sila ang pinagmulan? Akala mo ang iyong galit na galit, hindi tapat na mga pagsisikap ang siyang nagpapanatili sa iyong mga pagpapala. Panuorin mo ito dito, sa isang lugar kung saan walang tumutubo, kung saan ikaw ay lubos na umaasa sa akin, ibabalik ko sa iyo ang iyong mga ubasan. Hindi lang niya ibinabalik ang nawala, ibinabalik niya ito sa paraang magpakailanman nililinaw kung sino ang tagapagbigay. Muli niyang ini-calibrate ang kanyang puso upang makita ang kanyang kamay sa bawat pagpapala. Ito ay isang pagpapanumbalik hindi lamang ng ari-arian, ngunit ng pananaw. Ngunit pagkatapos, ang Diyos ay gumagawa ng isang pangako na napakamatapang, napakatatak sa biyaya, na dapat itong huminto sa ating mga landas. Pagpapatuloy niya, at gagawin kong pintuan ng pag-asa ang lambak ng Acre. Ngayon, sa amin, ang Valley of Acre, ay maaaring parang isang patula na pangalan ng lugar. Ngunit sa sinumang Israelita na makarinig nito, ang pangalang yun ay magpapalamig sa kanilang gulugad. Ito ay isang pangalan na kasing kahulugan ng pambansang kahihiyan, kasalanan, at paghatol. Kailangan mong bumalik sa aklat ni Joshua upang maunawaan. Pagkatapos ng makahimalang tagumpay sa Jericho, isang Israelita na nagngangalang Achan ang nagnakaw ng ilan sa tapat na pandarambong at itinago ito sa kanyang tolda. Dahil sa kanyang lihim na kasalanan, ang Israel ay nakahihiyang natalo sa susunod na bayan, ang Ai. Nang matuklasan ang kasalanan, si Achan at ang kanyang buong pamilya ay dinala sa isang lambak at binato hanggang sa mamatay. At mula sa araw na iyon,
ang lugar na iyon ay tinawag na lambak ng Acre, na literal na nangangahulugang lambak ng problema. Ito ay isang alaala sa kabiguan. Isang monumento sa mapang wasak na bunga ng pagsuway. Ito ang lugar kung saan huminto ang pulot gata ng lupang pangako. Iyon ay malaki, namumuong sugat ng Israel. At sinabi ng Diyos, ang lugar na iyon, ang peklat na iyon sa iyong kasaysayan, ang alaalang iyon na nagpapanggit sa iyo sa kahihiyan, pupunta ako mismo sa puso ng iyong pinakamalalim na problema, at gagawin ko itong pinto ng pag-asa. Ito ang radikal na alchemy ng pagtubos. Hindi sinasabi ng Diyos na tutulungan niya ang Israel na kalimutan si Acre. Hindi niya sinasabing bubutasan niya ito at magtatayo ng bago sa ibang lugar. Sinabi niya na dadalhin niya ang mismong lugar ng trauma, ang mismong ground zero ng kanilang kabiguan, at muli niya itong gagamitin. Gagawin niya ang simbolo ng kanilang kaguluhan sa isang pasukan para sa kanilang pag-asa. Kinukuha niya ang bagay na dapat mag-disqualify sa kanila magpakailanman at ginagawa itong mismong portal kung saan dadaloy ngayon ang kanyang biyaya. Ito ay isang Diyos na hindi lamang nagpapatawad sa ating nakaraan, tinutubos niya ito. Isinasama niya ang ating mga kabiguan sa kwento ng kanyang katapatan. Kinukuha niya ang mga putol na piraso ng ating pinakamasamang sandali at ginagamit ang mga ito para buuin ang threshold ng ating bagong simula. Ang isang pader ng paghatol ay nagiging isang pintuan ng awa. Kung ano ang isang pagtatapos ay nagiging pasukan. Isipin kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin. Lahat tayo ay may lambak ng Acre. Lahat tayo ay may lugar na yun sa ating nakaraan, ang lihim na kasalanan, ang malaking kabiguan, ang sandali ng pagtataksil sa atin o sa ibang tao na sa tingin natin ay tumutukoy sa atin. Ito ang aming lambak ng problema. Ito ang kwento na sinasabi natin sa ating sarili kung bakit hindi tayo sapat, kung bakit hindi tayo tunay na mahalin, kung bakit kailangang tapusin ng Diyos sa atin. At ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Oseas ay ito, ibigay mo sa akin ang iyong lambak ng kaguluhan. At ano ang resulta ng magiliw na pananalita na ito, itong muling pagbibigay ng pagpapala, ang radikal na pagbabagong ito ng nakaraang trauma. Sinasabi sa atin ng propeta, doon siya aawit, gaya noong mga araw ng kanyang kabataan, gaya noong araw na siya'y umahan mula sa lupain ng Ehipto. Ang magiging tugon niya ay isang kanta. Hindi isang sama ng loob na pahayag ng pagsunod. Hindi isang negotiated treaty. Isang kusang loob, masayang awit, tulad ng inawit ni Miriam sa baybayin ng dagat na pula pagkatapos ng kanilang mahimalang pagliligtas. Ang panliligaw ng Diyos ay lubos na nagbabalik sa kanyang puso. Ibinabalik niya hindi lamang ang kanyang kapalaran, kundi ang kanyang pagmamahal. Ibinabalik niya siya sa unang pag-ibig na yon, ang hindi komplikado, punong-punong debosyon na mayroon siya, sa mga araw ng kanyang kabataan. Ipinapaalala niya sa kanya kung sino siya bago siya nasangkot sa ibang mga manliligaw, bago siya nagsimulang maniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Near-reset ang relasyon sa mga factory setting nito, sa orihinal nitong disenyo ng masaya at tumutugon na pag-ibig. Hindi niya sinusubukang gawing mas mabuting alipin siya ay nanalo sa kanya bilang kanyang minamahal na nobya. At ang pagkakaibang ito ay ang lahat. Ang isang alipin ay naglilingkod dahil sa obligasyon at takot sa parusa. Ang isang nobya ay tumugon dahil sa pag-ibig at isang pagnanais para sa koneksyon. Ang halaga ng isang alipin ay nakatali sa kanilang pagganap. Ang kahalagahan ng isang nobya ay likas sa kanyang pagkakakilanlan bilang ang minamahal. Ang Diyos ay hindi interesado sa pagbabago ng pag-uugali, He is after heart transformation. Hindi niya sinusubukang akitin ng Israel na sundin lamang ang mga patakaran ng mas mahusay. Muli niyang itinatatag ang pinakapundasyon ng kanilang relasyon, inilipat ito mula sa isang nakakatakot na pagkaalipin tungo sa isang matalik, tipan na pag-ibig. At ipinahayag ito ng Diyos sa susunod na talata, isa sa pinakamakapangyarihang pagbabago sa relasyon sa buong kasulatan. Sabi niya, sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, tatawagin ninyo akong aking asawa, at hindi na ninyo ako tatawaging aking Panginoon. Sa Hebreo, ang mga salita ay, Ishi, at Bali. Tatawagin mo akong Ishi, asawa ko. Hindi mo na ako tatawaging Bali, Panginoon ko, Panginoon ko. Ang pagbabago ay mula sa isang relasyon na tinukoy ng hierarchy at pagmamay-ari sa isang tinukoy sa pamamagitan ng tipan at pagpapalagayang loob. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng, ano ang dapat kong gawin para sa iyo,
At sino tayong magkasama? Ito ay isang paglipat mula sa isang power dynamic patungo sa isang partnership dynamic. Ngunit narito ang napakatalino na bahagi ng banal na tula na ito. Ang salitang, Bali, ang aking Panginoon, ay nagmula sa salitang ugat na, Baal. Baal ang pangalan ng mismong idolo, ang huwad na Diyos na hinahabol niya. Ang Canaanite na bagyo at Diyos ng pagkamayabong. Kaya't sinasabi ng Diyos, ginagamit mo ang parehong generic na termino para sa akin na ginagamit mo para sa iyong mga manliligaw. Nakipag-ugnay ka sa akin sa parehong posture na ginagamit mo para sa iyong mga idolo. Tinatrato mo ako na parang isa lang na demanding na master na kailangan mong pasayahin, isa pang kapangyarihan na kailangan mong pakalmayin para makuha ang gusto mo. Tumanggi akong maging isa sa iyong mga ball, kahit na ang iyong asawa. Hindi ako ang asawa mo. Tinatanggihan niya ang buong balangkas ng relihiyon na pinagtibay niya. He is saying, the way you've learned to relate to the divine is broken. It's based on fear, transaction, and appeasement. That is not me. That's not us. We are going to learn a new language of love, a new way of being together. At pansinin, hindi niya nagagawa ang malalim na pagbabagong ito sa kanyang sarili. Hindi isang New Year's resolution ang gumamit ng mas mabuting wika. Ang sabi ng Diyos, sapagkat aking aalisin ang mga pangalan ng mga Baal sa kanyang bibig, at sila'y hindi na aalalahanan sa pangalan. Ito ay isang banal na espiritual na operasyon. Ito ang Diyos mismo na inaabot at pinagaling ang kanyang memorya, nililinis ang kanyang bokabularyo, pinabanal ang kanyang mismong pananalita. Hindi lang niya sinasabi sa kanya na itigil ang pag-iisip tungkol sa kanyang mga dati ng manliligaw, siya ay nagpapagaling sa mismong salpok sa loob niya na tumatawag para sa kanila. Nire-program niya ang puso niya para kapag inabot niya ang isang pangalan para tawagin siyang Diyos, ang tanging lumalabas sa kanyang labi ay Ishi, my husband. Ang alaala ng iba, ang kapangyarihang hawak nila sa kanya, ay maglalaho hanggang sa mawala ito. Ito ay isang pangako ng malalim at pangmatagalang kalayaan. Hindi lang niya pinapatawad ang kapakanan, binura niya ang pang-akit ng ibang manliligaw. Hinahamon tayo nitong itanong, ano ang default na pangalan ng Diyos sa ating sariling mga puso? Kapag tayo ay nasa problema, kapag tayo ay nananalangin, kapag iniisip natin ang ating kaugnayan sa Kanya, lumalapit ba tayo sa Kanya bilang Bali, ang ating guro? Transaksyon ba ang ating pananampalataya? Isang cosmic bargain kung saan sinisikap nating maging sapat na mabuti upang kumita ng mga pagpapala at maiwasan ang parusa. Siya ba ay isang Panginoon na dapat katakutin, isang amo na dapat pakalmayin? O tayo, maaari ba tayong maglakas loob na lumapit sa Kanya bilang Ishi, ang ating asawa? Lumalapit ba tayo sa Kanya nang may pagtitiwala ng isang minamahal, pinili, at minamahal? Nakikita ba natin ang ating relasyon hindi bilang isang listahan ng mga tungkulin ngunit bilang isang shared life? Ito ang paanyaya ng Ebanghelyo. Upang lumipat mula sa relihiyon ng Baal, ang relihiyon ng pagganap at takot, sa relasyon ng Ishi, ang relasyon ng matalik, tipan, pag-ibig ng asawa. At ang paglipat na ito mula sa Bali, patungo sa Ishi, ay bihirang isang maayos, intelektual na ehersisyo. Ito ay halos palaging pinik sa ilang. Tingnan ang mga talata bago ang pangakong ito. Sa Oseas Kapitulo 2 versikulo 14, sinabi ng Diyos, kaya't, narito, aking hihikayatin siya, at dadalhin ko siya sa ilang, at magsasalita ako ng may pagmamahal sa kanya. Ang ilang, ang lugar ng paghuhubad, ng paghihiwalay, ng desperasyon. Parang kakaibang lugar para sa isang romantic overture, di ba? Ngunit ito ang perpektong lugar. Ang ilang ay kung saan nabigo ang lahat ng iba pang Baal. Hindi ka liligtas ng Baal ng iyong karera kapag bumagsak ang iyong kalusugan. Ang Baal ng iyong pinansyal na seguridad ay hindi makapagpapaginhawa sa iyo sa madilim na gabi ng kaluluwa. Ang Baal ng self-sufficiency ay nadudurog sa unang pagkakataon na humarap ka sa isang problema na hindi mo kayang lutusin ng mag-isa. Dinala tayo ng Diyos sa ilang para ipakita sa atin na hindi siya katulad nila. Siya ay umaakit sa atin doon, dinala tayo, hindi para parusahan, ngunit para tayo ay mag-isa sa Kanya, malayo sa nakakabinging ingay ng lahat ng iba pang Panginoon na humihingi ng ating atensyon. At doon, sa tahimik, hubot-hubad, mahinang lugar, siya ay magiliw na nagsasalita sa Kanya. Ang Hebreo para sa magsalita ng magiliw, ay literal na magsalita sa kanyang puso.
Hindi ito ang bumang na boses ng isang master mula sa tuktok ng bundok, na naglalabas ng mga utos. Ito ang matalik na bulong ng asawa, malapit na marinig ng puso. Nasa ilang na ang transaksyonal na relihiyon ng Bali, sa wakas ay nauubusan ng singaw. Wala ka ng maya-alok, wala nang mapag-usapan. Ang iyong pagganap ay kinunan. Ang iyong resume ng relihiyosong aktibidad ay walang halaga. At sa lugar na iyon ng kabuuang espiritual na pagkabangkarote na sa wakas ay handa ka ng marinig ang wika ng Ishi. Sa wakas ay handa ka ng matutunan ang gramatika ng biyaya. Ang relasyong Bali ay pangunahing tungkol sa pamamahala. Pinamamahalaan mo ang iyong kasalanan, pinamamahalaan mo ang iyong pagganap, pinamamahalaan mo ang nakikitang kalooban ng Diyos. Ito ay nakakapagod. Ito ay isang buhay ng patuloy na pagkabalisa, ng paglalakad sa mga kabibi. Iniisip kung sapat na ba ang iyong nagawa. Kapag nagkasala ka, ang tinig ng Bali ay nagsasabi na sira mo ang kontrata. Ngayon ay dapat kang magbayad. Dapat kang magsagawa ng penitensya upang makabalik sa aking mabubuting biyaya. Lumilikha ito ng isang cycle ng kahihiyan, pagganap, pansamantalang kaluwagan, at pagkatapos ay kabiguan muli. Ngunit ang relasyong Ishi ay tungkol sa tipan. Ito ay tungkol sa pag-aari. Kapag nagkasala ka, ang boses ng Ishi ay nagsasabing, may problema tayo. Nasugatan ang ating relasyon. Halika rito, hayaan mong hugasan kita, hayaan mong ipaalala ko sa iyo kung sino ka sa akin. Ang ating tipan ay mas matibay kaysa sa iyong kabiguan. Hinihiling ng Bali na umakyat ka pabalik sa kanya. Ang Ishi ay bumababa sa iyo sa putikan at inihahatid ka pauwi. Ang isang relasyon ay nakabatay sa iyong kakayahan na i-hold up ang iyong pagtatapos ng bargain. Ang isa naman ay ganap na nakabatay sa kanyang hindi natitinag na katapatan sa panata na kanyang ginawa sa iyo. Binabago nito kung paano natin tinitingnan ang lahat. Isang pagsubo, isang paghihirap, isang panahon ng pagdurusa, sa balangkas ng Bali, ito ay isang parusa. Ito ay katibayan ng hindi kaluguran ng Diyos. Siguradong may nagawa kang mali, at ngayon ay humihingi ng bayad ang guro. Ito ay humahantong sa kapaitan, takot, at isang desperadong paghahanap para sa pagkakamali na ginawa mo upang maiayos mo ito at mapatahimik ang galit na Diyos. Ngunit sa balangkas ng Ishi, ang ilang ay hindi isang parusa, ito ay isang santuaryo. Ito ang lugar na dinala ka niya para kausapin ang iyong puso. Ito ay isang imbitasyon sa mas malalim na pagpapalagayang loob. Hinahayaan niya na alisin ang maliliit na bagay na iyong pinagkakatiwalaan upang matuklasan mo na siya ang tanging bagay na talagang kailangan mo. Ipinadala ka ng guro sa disyerto upang mamatay, inaakay ka ng asawa sa ilang para sa pangalawang honeymoon, upang i-renew ang mga panata at ipaalala sa iyo na ang kanyang pag-ibig lang ang kailangan mo. Binabago nito ang mismong kalikasan ng ating pakikipag-usap sa kanya. Ang panalangin, sa sistemang Bali, ay isang formal na petisyon sa isang monarko. Ito ay tungkol sa pagkuha ng tama ng mga salita, paglalahad ng iyong kaso, pagpapatunay ng iyong pagiging karapat-dapat na makatanggap ng sagot. Ito ay isang transaksyon. Diyos ko, kung gagawin mo ito para sa akin, ipinapangako ko na gagawin ko iyon para sa iyo. Isa itong negosasyon, isang espiritual na negosasyon sa kontrata. Kasama namin ang aming listahan ng mga hinihingi at ang aming listahan ng mga alay, umaasa na pabor sa amin ang mga timangan. Madalas tayong mas nakatutok sa formula kaysa sa Ama. Ngunit ang panalangin sa isang relasyong Ishi ay isang pag-uusap. Ito ang dialogue ng intimacy. Ito ay maaaring isang sigaw ng dalamhati, isang sigaw ng kagalakan, isang nalilito at bigong tanong. Ito ay ang hilaw, hindi na filter na pagbabahagi ng puso. Ito ay si David sa mga awit, na inaakusahan ng Diyos na pinabayaan siya sa isang hininga at pinupuri ang kanyang katapatan sa susunod. Hindi iyon ang wika ng isang alipin sa isang Panginoon, iyon ang magulo, tapat, madamdaming wika ng isang tipan na relasyon. Ishi, panalangin ay hindi tungkol sa pagkuha ng mga salita ng tama, ito ay tungkol sa pagbibigay ng iyong puso. Ito ay tungkol sa pag-alam na ikaw ay sapat na ligtas upang maging ganap na tapat, kahit na sa iyong mga pagdududa at iyong galit, dahil ang iyong asawa ay hindi isang marupok na Diyos na masasaktan ng iyong sangkatauhan. Siya ang lubos na nakakakilala sa iyo at mahal ka pa rin. Ang layunin ng panalangin Bali ay makakuha ng isang bagay asterisk mula sa asterisk Diyos. Ang layunin ng panalangin Ishi ay makapunta asterisk sa asterisk Diyos.
Ang pagkakaibang ito ay ganap na muling tinutukoy ang ating espiritual na pagkakakilanlan. Sa ilalim ng Bali, ikaw ay pangunahing empleyado. Ang iyong halaga ay nakatali sa iyong function. Ang iyong katayuan ay tinutukoy ng iyong pagganap. Gumising ka tuwing umaga at ang una mong iniisip ay, ano ang dapat kong gawin ngayon para manatili sa mabubuting biyaya ng guro? Ito ay humahantong sa isang buhay ng espiritual na latigo, na tumataas ng may pagmamalaki pagkatapos ng isang linggo ng magandang pag-uugali at bumagsak sa kahihiyan pagkatapos ng isang sandali ng kabiguan. Ikaw ay kasing husay lamang ng iyong huling tagumpay. Ang iyong pagkakakilanlan ay isang gumagalaw na target, at ikaw ay pagod na sa pagsisikap na makasabay dito. Sa ilalim ng Ishi, ikaw ang minamahal. Ikaw ang nobya. Ang iyong halaga ay likas, hindi kinikita. Ito ay ipinagkaloob sa iyo sa sandaling ikaw ay pinili niya. Ang iyong katayuan ay permanente dahil ito ay batay sa kanyang panata, hindi sa iyong kabutihan. Gumising ka sa umaga, at ang kanyang unang salita sa iyo ay hindi magsagawa, ngunit mahal. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi isang gumagalaw na target, ito ay isang angkla, na ayos at nakatitiyak sa kanyang hindi natitinag na pagmamahal. Ito ay nagpapalaya sa iyo mula sa nakakapagod na gilingang pinepedala ng relihiyosong pagganap. Hindi mo siya pinaglilingkuran upang tanggapin, paglingkuran mo siya dahil tinanggap ka na. Hindi ka sumusunod dahil sa takot sa parusa, kundi sa pag-apaw ng pusong banihag ng kanyang pag-ibig. Ang sistemang Bali ay hinihimok ng takot, ang Ishi na tipan ay pinalakas ng kasiyahan. At dapat tayong maging mapagbantay, dahil ang tinig ng Bali ay palaging bumubulong, sinusubukang hilahin tayo pabalik sa lumang ekonomiya ng mga gawa. Ito ang katutubong wika ng ating pagmamalaki at kawalan ng kapanatagan. Kapag naramdaman mo ang luma, pamilyar na pagkabalisa na tumataas, ang pressure na gawin, ang takot na hindi mo pa nagawa, kilalanin ito. Boses iyon ng amo, hindi ng asawa. Iyan ang boses ng taskmaster na humihingi ng mas maraming brick na may mas kaunting dayami. Ang tinig ng Ishi, ang tinig ng espiritu, ay hindi kailanman nag-uudyok sa kahihiyan. Ito ay hindi kailanman nagmamaneho ng may takot. Ito ay palaging nagsasalita ng malambing. Nanliligaw ito, nag-iimbita ito, tinitiyak nito. Ito ay nagpapaalala sa iyo kung sino ka sa kanya. Isang boses ang nagsasabing, ikaw ay isang pagkabigo. Sabi ng isa, ikaw ang aking kaluguran. Ang pag-aaral na makilala ang dalawang tinig na yun ay marahil ang pinakamahalagang kasanayan sa buhay ng pananampalataya. Kaya habang nagtatapos tayo, gusto kong pagnilayan mo ito at ibahagi ito sa amin sa ibaba, sa anong partikular na bahagi ng iyong buhay ang tinig ng Bali, ng taskmaster na sinisikap na sumigaw ng pinakamalakas. Kung ang pagbabagong ito mula sa pagganap patungo sa presensya ay tumutugon sa iyo, tiyaking mag-subscribe ka at i-click ang bell na yun para maabisuhan ka kapag inilabas namin ang aming susunod na video, kung saan pag-uusapan natin kung ano ang itsura ng praktikal na paglalakad sa kalayaan ng isang Ishi na pagkakakilanlan. Hanggang doon, tandaan na ikaw ay kanyang kaluguran. Si Marco ito.